Bakit nga ba red and white ang kulay ng barbershop boss? Maniniwala ka bang tayo lamang ng mga Pinoy ang kumakain ng balot? Ano ba ang pagkakaiba ng Filipino time at American time? Yung Indian time. Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga, at kakatuwa. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Hello po mga ka-Live Radio, magandang hapon po sa inyong lahat. Si Andy naman po ang inyong mapapakinggan dito pa rin sa impilan ng Live Radio. Tatak, totoo. At syempre, ito po ang programang inyong mapapakinggan tuwing sumasapit po ang alas 4 ng hapon. Yan po ang programang Tuklasin natin! Opo, ito po ang programang tumutuklas na mga bagay-bagay na dapat po nating malaman. Kaya ngayon po, magdaragdag na po tayo ng mga kaalaman. Wow naman! Katatapos lamang po ng pakikinig natin ng mga musika na inihatid po sa atin ng Music of the Heart. At ito naman po ang inyong maririnig, kaya po welcome. At maraming salamat po sa nagpapatuloy niyong pagtutok at pakikinig dito sa himpilang ito. Especially po sa mga listeners natin na kumaga ito na po ang araw-araw na pinakikinggan mula sa kanilang mga paggising hanggang sa sila'y magpahinga. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng atensyon at panahon sa himpilan ng Live Radio. At kayo po ang isa sa dahilan kung bakit patuloy tayong nakapaghahatid ng mga programa. Maraming pong thank you. Tuklasin natin! Kaya po ngayon ay iniimbitahan ko rin po kayo na patuloy pong mag-send ng inyong mga message, ng inyong mga nais sabihin dito po sa ating programa at maging sa mga mahal natin sa buhay na nakatutok din ngayon. Sila man ngayon ay nasa loob at labas ng ating bansa. Yan po man ay inyong mga kaibigan, mga katropa, katukayo, lahat ng yan. Pwede niyo pong batiin dito po sa Live Radio. At i-text nyo lamang po or i-send nyo lamang po sa amin ang inyong mga messages dito po sa ating mga cellphone number 0939-478-3939, 0926-702-1179, and 0920-593-0336. Yan po ay laging bukas para po tanggapin ang mga message nyo. Kung gusto nyo rin po, pwede po kayong tumawag sa aming mga landline. Pag gusto nyo pong dumalaw dito sa ating himpilan, gusto nyo pong mag-visit dito, ayan, kung malapit lamang po kayo, pwede po kayong tumawag dito po sa mga landline natin at sabihin at itanong ang address or kung saan man tayo naroroon. 376-0234-710-0310. Kapag gusto nyo rin pong mag-post sa liveradio.lucena@facebook.com and liveradio.santiago@facebook.com, pwede po. Lagi rin po yung nakabukas. At kami po ay laging nakaantabay para po sa mga message na inyong isasend sa amin. Okay? Tuklasin natin! Huli po, ito po ang programang Tuklasin Natin. Tumutuklas ng mga bagay-bagay na dapat po nating malaman. Binabati ko pala ngayong hapon si Ate Rita Beniza. Magandang hapon po. At kay Ate Gemma Altar, kay Maika Acque. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa himpilang ito. Kay Kuya Ronald Licerio, kay Kuya Ricardo Sisalvo, magandang hapon po at maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig sa ating live audio streaming. Hello po. Magandang hapon din po sa ating kaibigan na si Mel Constantino, kay Ate Sel Takbad, kay Kuya LC Pasco Zamora, and ganun din kay Care Otero, kay Aisa De Vera, kay Ate Gigi De Chavez, kay Ate Marites De Vera, kay Kuya Ray, kay Kuya Liam Sanchez, kay Ate Risa Alican, kay Kuya Herbert Mayuman. Ayan, at nako, pag binanggit natin lahat to, mauubos ang ating oras. 30 minuto lamang po kasi tayo. So, mamaya pong muli, babanggitin natin at babatiin natin ng mga nag-text dito po sa ating programa at sa mga kaibigan natin na patuloy na nag-post din sa ating account. Marami pong salamat. Magbabalik po
ang programang ito ng Tuklasin natin! Phone, typewriter, train, car, radio, airplane. Ilan lamang ito sa mga bagay na natuklas noon na naging bahagi ng pagbabago sa takbo ng buhay natin ngayon. Paano? Pakinggan sa programang Tuklasin natin! tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Dito lamang sa Live Radio. Tuklasin natin! Patuloy po kayong nakatutok dito sa impilan ng Live Radio, Tatak Totoo. Maraming salamat po sa mga kaibigan nating patuloy na tumatangkilik dito po sa impilang ito. At muli, ito po ang ating mga cellphone number, 0939-478-3939, 0926-702-1179, and 0920-593-0336. Magandang hapon pala kay Kuya Darwin Portiliano, kay Ate Jocelyn Chango, kay Ate Joy Katabay, kay Ate Rachel, and kay Ate Mayela. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! Happy birthday to you. Nako, ilang tulog na lang. Maraming salamat po sa mga listeners nating nakatutok na yun. Hello po kay nanay at tatay, kala kuya at ate, at sa lahat ng miyembro ng pamilya na ngayon ay nakatutok sa impilan ng Live Radio, Tatak Totoo. Binabati ko rin po ng magandang hapon and belated happy birthday sa ating kaibigan na si Christian Baltazar. Magandang hapon po sa iyo, Kuya Christian. Okay, simulan na po natin ang ating tutuklasin. Tuklasin natin! Ngayong buwan po ng Marso, ito po ay Fire Prevention Month, right? So, uumpisahan natin ang buwan na ito na tinutuklas ang mga bagay-bagay patungkol dito upang tayo po ay patuloy na maging aware at patuloy po nating malaman ng iba't ibang mga katotohanan na dapat po nating malaman. So, facts about fire ang ating tutuklasin ngayong hapon. Okay, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang ating pagtuklas. Tuklasin natin! Alam niyo ba mga kaibigan na ipinangalan ni Ray Bradbury sa kanyang libro na Fahrenheit 451 ay The Fireman. Pero natuklasan po ng mga editors na boring daw ang title ng kanyang libro. Kaya naman, ito pong mga editor, hello pala sa ating mga editors dito sa Live Radio. Magandang hapon. Natuklasan nga po ng mga editor at nagtanong sila sa ilang mga local fire station. Nagtanong kung ano po ang temperatura ng book paper na susunugin ito. At nireport nila na ang pag-temp nila na sunugin dito ay nasa Fahrenheit 451. Kaya doon nila ipinangalan yung libro ni Bradbury. Ang galing ano po? Okay. Alam niyo rin ba na ang natural gas vents sa Iraq, yung doon, kilala po sa tawag na The Eternal Fire. Talaga? Bakit? Dahil continuous daw po ang pag-apoy nito for over 4,000 years. As in, walang tigil. Grabe naman to, no? Ngayon ko lang nalaman Talagang yun hindi mo, masabi, no? At na-mention din po ito ni Herodotus Plutarch sa Book of Daniel sa Old Testament. Walang nakakaalam kung sino po ang eksaktong nakaimbento ng fire hydrant. Ito yung madalas nating makita sa kalsada. Ito po yung pang-emergency kapag may sunog. Ito yung madalas na tinatrap ng mga firefighters para magkaroon ng water supply. Hindi po kilala ang inventor nito dahil ang parent po nito ay yung papeles na nagpapatunay na siya ang nag-imbento ay nasunog din mismo sa apoy. Kawawa naman. Alam niyo rin ba na ang Walt Disney World ang may largest consumer of fireworks sa buong United States? Tuklasin natin! Okay. Alam niyo rin po ba na
taong 2004, nasa mahigit 300 katao ang namatay sa supermarket fire sa Asuncion, Paraguay. Katakot, Alam niyo ba yun? Kasi naman po, yung mismong may-ari ng supermarket ay ipinasara po yung mga pintuan ng market. At hindi niya pinalabas yung mga tao ron hanggat hindi po sila nakakapagbayad. Ayun, namatay ang mga ito sa apoy dahil overheat po mismo sa loob ng supermarket. Sobra naman yun. Alam niyo rin ba na ang sunog sa Mecca, Saudi Arabia taong 2002, nakapatay lang naman po ito ng 15 schoolgirls dahil ito pong mga girls na ito ay hindi po pinayagang lumabas sa loob ng nasusunog na building dahil sa state religious police dahil hindi po nila suot-suot ng tama yung kanilang Islamic dress. Talaga? Taong 1985, ang pulis po sa Philadelphia ay gumamit ng helicopter para maglaglag ng 2 bomba sa loob ng kanilang bahay nung panahon na may nagrarally. Itong bomba na ito ay nakapatay ng 11 tao at nakasira ng 60 bahay. Kakaloka tong mga taong to, no? Nako, mag-break lamang po tayo mga kaibigan. Stay tuned po dito sa Live Radio. Tatak Totoo! Did you know that one species of jellyfish can revert back to its child stage before becoming sexually mature and effectively making it immortal? Tulad din ng katawan, kailangan din ng ehersisyo ng isipan. Dahil pag hindi praktisado, kinakalawang, bumabagal, hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya makinig sa Tuklasin Natin, Monday to Friday, 4 to 4:30 ng hapon. At dagdagan ng mga katuklas-tuklas at kaalam-alam na bagay ang inyong isipan. Dito lamang sa Live Radio. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Nagbabalik po ang himpilan ng Live Radio, Tatak Totoo. At syempre po, ako po ang patuloy niyong nakakasama dito sa himpilang ito at sa programang Tuklasin natin! Si Andy po ito at 30 minuto niyo po akong samahan upang tuklasin ang mga bagay-bagay na dapat po nating malaman. Lunes po yan hanggang Sabado. So, kung meron po kayong mga nais sabihin, wag po kayong mag-atubili na i-text or itawag yan sa mga cellphone numbers natin. 0939-478-3939, 0926702179, and 0920-593-0336. Ang mga cellphone numbers natin na ito ay laging bukas para tanggapin ang mga message nyo, okay? Kung gusto nyo pong mag-post sa liveradio.luzerne at facebook.com and liveradio.santiago at facebook.com, maaari din po. Magandang hapon kay Kina Campos. At hello din sa ating kaibigan na si Ping Marife Duverte. Magandang hapon sa iyo. At sa ating pong kaibigan na si Meiji Meliana. Kay Jeka Bangkolot ng Marikina City, magandang hapon. Sa live audio streaming natin, nakikinig ang ating mga listeners na ito. Okay. Sa mga kaibigan natin na nag-celebrate ng kanilang kaarawan today, happy birthday. Yun, oh! Yes. Hello pala kay Kuya Daniel. Kay Kuya Daniel Castro ng Marikina. Magandang hapon din po sa inyo, ano? At binabati ko rin po ng happy listening si Ate Jennifer Agner, si Ate Baby Lynn Gataran. Hello din kay Kuya Roldan Torio ng Fugu Jones Isabela, kay Kuya DJ ng Solano, at maging kay Ate Maylene. Magandang hapon po. Hello din and happy listening kay Kuya Rainier Reyes. Sa mga kaibigan natin sa Kabatuan Isabela, magandang hapon po. Hello po! Sa kaibigan din po natin na nagmamay-ari ng last 4 digits na 5866. Hello po sa iyo, magandang hapon. Pinabati ko rin po ang mga taga San Mateo, Isabela. Lahat po ng nakikinig po dyan sa atin. Marami pong thank you. Hello din kay Ate Julian Grace Endopia. Magandang hapon po. At sa ating kaibigang si Kuya Philip, maging ang Bunao family and Salvador family. Lagi po silang nakatutok dito. Hello din po sa ating kaibigan na si Kuya Rudy and Ate Josephine Moreno.
Magandang hapon po. At sa mga taga San Felipe at Tiague, magandang hapon. And hello din sa mga listeners natin. Magandang umaga, tanghali at gabi sa mga nakatutok sa ating live audio streaming. Hello po. And happy listening. Tutuklasin natin! Okay, facts about fire ang tinutuklas natin ngayon, ano? Patungkol sa mga sunog, sa apoy, lahat ng nauukol dito. Marami na po akong nabanggit kanina, so ito po ang continuation. Para sa mga listeners natin nakabubukas pa lamang ng kanilang mga radyo, muli po, programang tuklasin natin ng inyo pong napapakinggan. At ito po si Andy. Muli ito po ang ating mga cellphone number 0939-478-3939, 0926-702-1179, and 0920-593-0336. liveradio.lucena at facebook.com and liveradio.santiago at facebook.com ang ating pong mga account sa FB. Pwede po kayong mag-post dyan. Okay. Tutuklasin natin! Ayan. So, ano-ano pa ang ating mga tutuklasin? Okay, eto na nga po. Alam niyo ba mga kaibigan na nung si John Walker po ay gumamit ng stick para haluin po ang pot na may nilalamang antimony, potassium, chloride at sulfur, ang ilan sa mga mixture nito ay nag-stack sa pinakadulo ng stick. Nang makudkud po ng stick ang lamp nito, aba, agad-agad po itong nagkaroon ng fire. At yun po ay dahil sa friction po nito. Talaga? Kasi po, pag kiniskis po natin ng isang bagay, lalo na yung stick, or pwede nga kahit kahoy, kapag ito po'y uminit at nag-cause ng heat, maaari po itong mag-cause ng kahit na maliit na apoy. Kaya, dito po nagsimula ang pag-imbento ng posporo. Ayan po ay ginawa ni John Walker. Alam niyo rin ba na ang fire hydrant sa San Francisco ay nakasurvive sa isang matinding earthquake noong 1906. Di nga! Malaki rin po ang naging pakinabang nito sa mga firefighters pagdating sa pagliligtas sa Mission District. Ayon sa research, ang hydrant na ito ay kulay gold pa. Okay, alam niyo rin ba na ang isang cotton ay maaaring mag-apoy kapag may nakadikit ditong super glue? Talaga? Now you know. Maaari daw po yung mag-apoy, ano? Kung meron po kayong mga karagdagang gustong ipatuklas sa atin patungkol po sa ating tinutuklas ngayong hapon, pwede niyo po kaming i-text or tawagan sa mga cellphone numbers natin 0939-478-3939, 0926-702-1179, and 0920-593-0336. Lagi po nating tatandaan na nakabukas po yan, ano? At lagi po naming hinihintay ang mga message po mula sa inyo. Magandang hapon po and happy listening sa lahat. Tutuklasin natin! Okay, tuloy na po natin. Alam nyo rin ba na ang ashtrays ay required po sa bawat commercial airplane? Dahil nasa 123 katao po ang namatay sa flight noong 1973 nang mayroon pong katiting na sigarilyo na mayroon pong baga na natagpuan sa lavatory waste bin. Ako naman, Matapos ang terrorist attack na kilala bilang 9/11, ayan, ang actor po na si Steve Buscemi ay nakijoin din po sa New York Fire Department para tulungan ng mga firefighters na suriin yung mga sunog o mga bombing na naitapon sa World Trade Center. The best! Noong World War II naman, ang Japan po ay nagpadala ng 9,000 fire balloons sa mismong North America. Nasa 1,000 po ang fire balloons ang nagland doon at nasa 6 katao ang namatay. Nung si Eddie Van Halen naman po ay nagre-record ng guitar solo para sa kanta ni Michael Jackson na The Beat It, ang mismong studio speakers ay umapoy.
nakakaloka. Alam niyo rin ba na ang salamanders naman ay associated or may connecta po sa fire pagdating sa mythology? Di nga. Dahil madalas po silang naghahanap ng kanilang matitirhan. Kadalasan sa mga makahoy na lugar at usually itong kahoy po na kanilang tinitirhan ay yung madalas na kinikiskis kapag kailangan ng mga ancient ancestors natin o yung mga sinaunang tao ng apoy. At alam niyo rin ba na kapag itong mga kahoy ay kinikiskis, bigla na lang pong nag-appear yung mga salamanders sa loob? Talaga? Noong August 19, 1980, ang Saudi Arabian Airlines flight ay may daladalang 301 people mismo sa loob. Meron po silang natagpuan na apoy after ng take-off. Oh no! Ang eroplano pong yon ay nagland ng ligtas. Kaso nga lang, nang buksan po ng mga ground crew ang pintuan, nakita nila ng lahat ng pasahero doon ay patay na. Weird, diba? At ito po ang mga huli kong babanggitin, bago po dyan, ito pong mga cellphone numbers natin para sa mga gusto nyo pang sabihin dito po sa ating programa. 0939-478-3939, 0926-702-1179, 0920-593-0336. Patuloy tayong mag-ingat sa mga kaibigan natin na ngayon ay nagluluto. Tiyakin po natin na yung mga kalan natin o yung mga gasol, yan, lagi po nating isaayos po at i-off or isaradong mabuti kung yun po ang ginagamit natin. At lagi po nating tingnan ang mga kagamitan natin. Halimbawa, yung mga nakasaksak. Nako, lahat ng mga bagay na magdudulot ng apoy. Ingatan po natin yan. Nako po, at patuloy tayong maging alerto at lagi po nating pansinin yan. Kumbaga, i-check natin ang lahat ng mga kagamitan natin sa ating mga bahay. Okay, para manatiling ligtas ang ating tahanan. Ito po ang mga huli kong babanggitin. Alam niyo ba sa California, ginagamit nila ang mga prison labor para labanan ng forest fires? Talaga? Alam niyo rin ba na legal mismo ang magbukas ng sarili mga fire hydrant sa New York kapag ito po ay may sprinkler cap? Kung wala naman po, pwede kang magtanong sa local firehouse at lalagyan nila ito para sa iyo. Ang galing po? Actually, malaki po ang tulong ng fire hydrant dahil pwede tayong iligtas nito sa mga sunog. Tama! Alam niyo rin ba na ang firefighting at kite flying ay unang na-feature sa 1900 Olympics sa Paris? Tuklasin natin! Alam niyo ba na si Leonardo da Vinci ay hindi lamang isang dakilang pintor? Siya din ay isang dakilang siyentista, embalsamador, musikero, inhinyero, eskultor, at inventor. Siya lang naman ang nag-imbento ng gunting. Oy pare, alam mo ba kung sino ang gumawa ng cartoon character na si Super Mario? Oo naman. Si Shigeru Miyamoto. Ito. May tenga ba ang tipaklong? Oo naman. Kaya lang, nasa abdomen o tiyan yung tenga nila. At hindi nila nadidistinguish yung pitch, kundi intensity at rhythm lang. Ito, tiyak di mo na to alam. Alam mo ba na ang Malacanang Palace pala noon ay bahay bakasyonan lang? Oo naman. Isang mayamang Espanyol pa nga nagpagawa nito. Si Don Luis Rocha noong 1750. Tapos, binili ito ni Colonel Jose Miguel Formente noong 1802. Tapos noong 1825, binili ito ng Spanish government para maging summer residence o bahay bakasyonan ng Gobernador General. At alam mo ba, ang unang Gobernador General na tumira dito ay si Rafael de Echagüe y Birmingham. Bakit alam mo? Nakakainis ka naman. Akala ko pa naman hindi mo yan alam. Paano mo naman nalaman yan? Kasi, nakikinig ako sa tuklasin natin. Talaga? Ikaw din? Oo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Sa live radio.
Kaya pala alam mo lahat ng sagot sa mga tinatanong ko sa'yo eh. Tuklasin natin! Sige na nga. Friends na tayo. Happy boy! Tuklasin natin! Ayan, at ito po ang lahat ng mga bagay na ating pong natuklasan patungkol po sa fire. At ngayon po ay magpapaalam na po tayo sapagkat hindi na nga po tayo pinahihintulutan ng ating oras. 30 minuto lamang po ang ating pagtuklas tuwing Lunes hanggang Sabado. At muli niyo po akong samahan bukas dito pa rin po sa himpilan ng Live Radio Tatak Totoo. Marami pong salamat sa inyo. Kasama ko rin pong nagpapaalam ang aking pong mga kasamahan dito sa panguna po ni Sir Marco Vergara, ang ating pong program director. Ganun din po ang ating mga researcher na si Ate Sarah and Ate Shani. Nagpapaalam na rin po sa inyo si Tito A. Marami pong salamat, goodbye, and God bless.